Yun, okay KJX, kamusta kayong lahat at medyo malabo lang yung camera natin. So, okay, anong topic natin today? Ang topic natin today, yung request nila, kasi ang dami nagre-request sa atin mga lodi, paano ba magsimula sa crypto, no? Pero magbibigay ako ng isang tip, no? Ano yung dapat aralin muna natin pag pumasok tayo sa crypto, di ba? So, syempre, una, magbasa-basa ka muna, di ba? Pangalawa, di ba? Aralin mo yung emotion. Kasi sa pagbabasa-basa, makikita mo yan kung paano yung candle, ano yung support and resistance, ano yung bull market, ano yung bear market, ano yung Bitcoin, ano yung cryptocurrency. Mababasa mo yan mga lodi. Pero ang dapat mong aralin mga idol, yung emotion. Bakit? Once na natuto ka sa cryptocurrency, minsan magiging greedy ka. Bakit? Dahil yan sa emotion. Okay? So ngayon, for example, nag-trade ka. Ngayon, natuto ka kasi nga nagbasa ka. May risk management ka. Naglagay ka ng stop loss doon sa trade mo na 30%. Pero ang ginawa mo, dahil makukuha na yung 30% cut loss mo, ang ginawa mo mga lodi is nag-a-adjust ka. Ginagawa mong 40%, ginagawa mong 50%. Nangihinayang ka doon sa cut loss mo na 30% dahil dahil naniniwala ka na biglang babalik at market at makakabawi ka. Diba? Alam nyo ba na karaniwan sa mga trader, mga lodi, dyan nasusunog doon sa nag-a-adjust ng kanilang cut loss or tinatawag nating SL or sa madaling salita is stop loss. Diba? Wag na wag kayo manghihinayang mga lodi. Pagka kunyari, nagsimula na kayo sa trading, importante ang cut loss mga idol. May ipapakita ako sa inyong trade, no? Ito trade ko lang to kagabi mga lodi, no? Kasi ako mga lods, no? Ang trading ko, 5%, 3% lang ng assets natin doon sa wallet natin. Kunyari, kung $100, no? $100, ang nilalagay ko, 5% or 3%. Kung nasa $200, kahit 3%. Kung $100 lang yung pera ko, 5%, $5, gano'n. Doon ako nagsisimula, doon ako nagtitrade mga lodi. Pakita ko sa inyo yung trade ko na may talo. Okay, for example, ito. Uy, hindi siya nakikita. Pero sige, dahil hindi nakikita, ipapatay muna natin. Ito. Okay, nakita nyo na? Ayan, nakikita nyo? So, negative 30% tayo dyan. Ayan ha. Negative 30% at negative $6 tayo dyan mga lodi. So, kung hindi ako nag-cut loss, automatic na ubos to. Tong mismong asset ko dito sa trading natin. Pero naniniwala kasi ako na kapag nag-cut loss ka, makakabawi ka sa susunod na trade. Pinapahupa ko yung market at doon ako papasok, medyo hupa na at naka-recover na mga lodi, no? Tuturo natin next time kung paano yung sinasabi ko, pero lagi kong sinasabi sa video yan kapag harap ko yung computer natin. Pero dito, for example lang, so eto, natalo tayo ng kailan? So natalo tayo dyan nung isang araw, okay? So ngayon, papakita ko naman etong trade ko after ko matalo. Nung after ko matalo, nanalo naman ako ng 18% which is 2.5 USDT. So $6 yung talo ko minus 2.5. So 3.5 na lang ang binabawi ko. So after ng trade ko ulit, nanalo naman ako ng $3, no? So 3.5 minus $3, 0.5 na lang ang inahabol ko. Tapos nanalo na naman ako, no? 20% nung mismong asset ko na $3.6 ang aking panalo. So panalo na ako ng $3 dito. And then after ng $3, nanalo na naman ako ng 3.2, meron na akong $6.2. After ng trade ko, wala na. So sayang. So hindi ko pala na-print yung isa. Hanggang sa maka $15 ako dito mga lodi. Yun, ano yung lesson doon mga lodi? Diba? Ang lesson doon mga idol, huwag mong sagarin yung sarili mo doon sa alam mong wala namang kasiguraduhan na makakabawi yung unang trade mo na 30% na. Once na mahit ang cut loss mo mga lodi or SL mo mga idol, okay lang yun. Ang gawin mo, bumawi ka sa susunod na trade. Tapos kapag ka nakabawi ka sa susunod na trade, ito yung technique dyan. Kunyari nakuha mo yung support and resistance, tama naman yung trade mo, umangat ka. Umangat ka ngayon ng 30%. Ngayon ang gawin mo, ibaba mo ngayon yung cut loss mo ng 10. Kumbaga parang 30% na yung profit mo, ibaba mo sa 20. Ngayon, pag umangat ulit siya ng 50%, ibaba mo naman sa 40 or 30. Diba? Kunyari, ganun yung mga teknikan pagdating sa crypto mga lodi. Ako kasi, ang gusto ko lagi is 20%, 30%. Pagka nakita nyo na
nag 100% ang pinopost ko sa FB, ang ginagawa ko dyan, nag-a-adjust ako ng cut loss. Ganon, na kung saan profit pa rin ako doon sa gusto ko, mga lods, di ba? Wag nyo ngayaan, mga lodi, no? Madala kayo ng emotion nyo, no? Wag nyo ngayaan yan. Kasi yan ang titigok sa inyo. Yan ang susunog sa inyo sa crypto, mga lodi. Maniwala kayo sa akin, ilang beses na ako nasunog. Ang pinakamalaking sunog ko, mga idol, 900 USDT, mga lodi. Bakit? Nagpadala ako sa emotion dahil akala ko babalik pa yon. Yung pala bear market na, lumusong pa ilalo. So parang pumasok ako ng nasa I think 50 USDT, tapos bumagsak, ang baba ng leverage ko noon. Pero inabot pa din, no? Na-liquidate ako noon, tulala ako sa isang tabi at di mapakali, mga lods, no? So yan yung tinuturo ko sa inyo. Huwag niyong panghinayangan yung cut loss. Ang gawin ninyo, bumawi sa susunod na trade. Kapag positive yung susunod na trade, ibaba yung cut loss natin doon sa profit natin. Kunyari, for example, nag 30% na yung profit mo, ibaba mo sa 20. Kapag nag 20% yung profit, out na yon, automatic yan. Yun mga lods, no? Hindi ko sinasabi, hindi to financial advice, mga lodi. Do your own research, pero ako, ang tinuturo ko sa inyo, ang ibinibigay ko sa inyong lesson, yun nangyari sa akin, mga lods. Okay? So yun nangyari sa akin na yun, hindi ko na ulitin yun. Kaya tulad ng sinabi ko, lahat ng ginagawa ko sa cryptocurrency, may cut loss, may SL ako, mga lods. Okay? Tapos syempre, tuturo ko din sa inyo sa spot sa susunod. Okay? Sa susunod na kabanata, mga lodi. Kapag may time ako dun sa PC ko, para at least dun ko ituturo para sa mga bago nating subscribers, no? Ilalagay ko na lang dun paano mag-spot trading, no? Para sa mga bago kong subscribers. Okay? Saludo sa lahat, KGX. Sa mga wala pang BitGet dyan, click nyo lang yung link natin sa description. Gamitin nyo na yung BitGet, mga lodi. 6 years na yung BitGet. I think naka-survive naman siya ng bear market and bull market. So subukan yung basahin. Kung gusto nyo, register lang kayo dyan under my link. And then minsan may mga event tayo pagdating, kapag medyo may binigay si BitGet na event, edi papa-event natin sa inyo. Okay? Saludo sa lahat, KGX. Mabuhay kayong lahat. Love you all. Yo! Peace!